Ito yung sagot ng Malacanang through Jose Castro tungkol doon sa sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na sila daw matagal na, 3 taon na raw na pinagpaplanuhan ng gobyerno. Wow. Or kung ano man ang sinasabing planong paninira o paninira daw kay Vice President. Ito yung naging sagot ng Malacanang. Nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan kung totoo yung kanyang sinasabi dahil wala tayo nakikita ng anumang ebidensya kung totoo man ito. Di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Balik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs, na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagka panalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pa rin niyang tumakbo pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is, it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado. Yun. Sa pagpapatuloy na... Yun. Yan ang sinasabi. Marami raw kaalyado sa Senado. Para sinabi mong ikaalyadong senador judge. Ayan po. So, kung ano ang mga sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, ganon din pong katalim, katulis ang sagot ng Malacanang through Jose Castro. Ayan. Okay? So, saan tayo ngayon maniniwala? Totoo ba na merong nagplano para sirain si Sara Duterte? O ito gimmick lang, gawa-gawa lang ni Sara at ng kampo ni Sara para palabasin na sila hinaharas ng gobyerno? Alam mo sa tingin, di ba, si Pangulong Marcos, 4 na taon ng presidente. Meron ba kayong nakita sa kanya? Meron ba tayong narinig sa kanya na may mga harassment siyang ginagawa? O may mga harassment siyang mga statement? Hindi nga Wala nga Kaya nga lagi tayo naghahanap. Sobrang bait ng Pangulo. Professional ang dating. Ayaw niyang nagagalit. Hindi siya nagmumura. Hindi siya nagbabanta. Lagi ang kanyang pinapairal. Panagutin sa batas. Batas ang iiral. Rule of law. Due process. Bakit ngayon lagi sinasabi ng kampo ng mga Duterte, sila yung hinaras, sila yung ginipit? Parang baliktad ang nangyayari. Bagay, style nila yan. Magbibintang ng kung ano-ano. Pag sumablay, joke-joke lang. Biro lang. Sila ang gagawa ng kung ano-ano. Pag sila'y binalikan, sasabihin harassment. Sila yung gagawa ng paglabag sa batas, pagbaluktot sa batas, pag kinasuhan, sasabihin harassment, pinupolitika, ginigipit sila. Kahit walang kinalaman ng Malacanang sa kailang mga kaso. Dahil ang korte ang nag-i-issue ng mga warrant of arrest, Sandigang Bayan o yung iba-ibang korte sa ating bansa. Lalo sa Metro Manila. Cyber libel at grabbing korupsyon, plunder. Yun Dahil nga ang policy ng gobyerno, ipatupad ang batas. Kaya parang ang dating binabaliktad. Yung mga umaabuso sa batas, pag kinasuhan, ang banat, hinaharas sila ng gobyerno. Di ba? Mabait nga itong gobyernong ito ni Pangulong Marcos, hindi siya napipikon sa kanyang kabaliktaran ng mga propaganda Propaganda ng mga anti-Marcos. Si Pangulong Marcos kahit kailan hindi siya tumutol sa pagtakbo ni Sara Duterte. Mula pang ito ay magdeklarang gusto maging Pangulo. At wala naman nagbabawal na magplano at magdeklara si Sara Duterte. Pero yung nagdeklara na kampo ni Sara Duterte at si Sara Duterte mismo na siya gustong maging Pangulo,
sa susunod na eleksyon. Aba, sila pa yung nagbibintang na sila pa yung nagbibintang na ang gobyerno daw ito ay namumulitika. Ito daw gobyernong ito puro pangharas at pamumulitika ang ginagawa laban sa kanila. Di ba? Mukhang ibang vitamins ang iniinom ng mga ito. Hindi ka Pentalin? Iba eh. Ha? Kung vitamins na pampatalino, vitamin C, vitamins kung ano man na pagpapalinaw, hindi lang talino, linaw ng kaisipan, eh baka mas okay. Eh mukhang iba eh. Baka ibang vitamins ang iniinom ng mga ito, tinitira ng mga ito. Abay lahat na lang kabaligtaran eh. Nadamay pa yung kanilang mga vloggers. Idinamay pa yung kanilang mga supporters. Kung anong ginagawang pagmumura at panlalait ng mga Duterte sa kanilang mga kalaban, ganon din ang ginagawa ng kanilang mga followers. Nilalait, minumura, pinipersonal ang mga ayaw nilang paniwalaan. Gusto nila sila ang masunod. Gusto nila sila ang tama. Gusto nila, huwag silang pakialaman. Aba, mahirap yun. Hindi pwedeng maging pangulo ang ganyang klaseng grupo na umpisa pa lang may pagkadiktador na. Umpisa pa lang pikon na. Umpisa pa lang nangaharas na. Kasi binabaliktad nila. Sila yung nangaharas. Binabaliktad nila ang gobyerno nangaharas. At yung mga nagsasalita at nagbabalita ng katotohanan base sa nangyayari at kanilang ginagawa, kanilang pinagbabantaan, kanilang minumura, kanilang nilalait. Naghawa-hawa na sila sa aking observation. Ipinamana talaga ng mga Duterte sa kanilang mga followers yung kanilang ugali at style ng pananalita. Kaya pag pinakinggan mo sila sa interview, sa social media, sa mga press release, statement, mga comment nila, parang lahat sila troll eh. Parang lahat baser eh. Observation ko lang po yun. Pero alam naman natin, meron silang karapatan ano man sabihin, pero hindi yata nila alam na ang lahat ng karapatang yan may limitasyon, may pananagutan. At pag lumabag sa batas, meron silang problema. At yan ang nangyayari ngayon. Kinakasuhan sila ng libel, kinakasuhan sila ng korupsyon, kinakasuhan sila ng plunder, yung mga ang tingin nila above the law. Tapos ang statement, ang gobyerno daw ang bumabaluktot ng batas. Ang gobyerno daw ang nagbabaligtad ng batas. Wow! Tatawa ka na lang talaga. Matatawa ka na lang sa mga ito ay nako ha. Pero alam ko naman, ang matitinong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, mananatili. Tahimik lang kung ano ang totoo, doon sila. Kilalang kilala ng mga Pilipino si Pangulong Marcos. Kilalang kilala ng mga Pilipino ang mga Duterte. Kaya yung mga Pilipinong yan, sila yung may karapatan. At ating respeto, ano ang kailang paniniwala? Yung majority na sumasang-ayon sa tamang rule of law. Hindi sa pananakot, hindi sa pagmumura, hindi sa pagbabanta ng buhay, ng may buhay. Please like and share, subscribe and follow.